Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang-umaga ng araw ng linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya ay unang napakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapis at umiiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya'y napakita rin sa 2 alagad na naglalakad patungo sa bukid. Ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang 2 at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari. Ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos, napakita siya sa 11 samantalang kumakain ang mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling nabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat na nasa abroad. Sa magandang araw sa inyong lahat. Isang buod ng lahat ng nangyaring pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad ang ating narinig na ebanghelyo sa araw na ito. Buod. Simula noong Lunes hanggang sa araw na ito, kwento ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang ating mga ebanghelyo, iba't iba lang ng bersyon. Nandyan ang bersyon ni San Juan, San Lucas, San Mateo, ngayon naman, bersyon ni San Marcos. At binuod na niya ang kwento. Unang-una, pinagpakitaan si Maria Magdalena. Umagang-umaga ng linggo ding iyon, sa mismong libingan ni Jesus. Si Maria Magdalena, ayon kay San Marcos, yung pinagaling ni Jesus mula sa 7 demonyo na sumapi dito. Yun yung unang nangyari. At ayon kay San Marcos, nagpakita rin si Jesus habang naglalakad ang 2 sa kanyang alagad patungong saan papunta? Emmaus. Yung kwento, hindi ba? Narinig natin yon. Naglalakad ang 2, nakisabay si Jesus, hindi nila siya nakilala. At nang kumain ang 11 alagad, lumitaw sa kanilang harapan si Jesus. Ngunit sa lahat ng pagpapakitang ito, sa lahat ng kwento ng pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad, isa lang ang pare-parehas nilang naging reaksyon. Hindi nila nakilala si Jesus. Walang nakakilala agad kay Jesus. Nakakapagtaka lang dahil lahat sila nalulungkot sa pagkawala ni Jesus. Ngunit nang nasa harap na nila si Jesus, nang kasama na nila muli si Jesus, at nang makausap nila si Jesus,
hindi nila siya nakilala. Tama nga na kapag ang tao ay may pinagdadaanan o malungkot, hindi nakakakilala ng presensya ng Diyos, kahit pa siya ay malapit sa Diyos. Tama ba yun? Kahit ang tao palasimba, kapag tinamaan ng problema, nawawala ang pagkakilala sa Diyos. Maraming ganyan. Araw-araw nagsisimba, pero nung sinubok, isang araw, hindi na nagsimba. Nahirapan lang ng kaunti, ngayon, nasaan? Maraming ganyan. No? Hindi na nakakakilala sa presensya ng Diyos. Lalo na kapag may pinagdadaanan. Gaya ng mga alagad ni Jesus, sila ay masusugid na tagasunod ni Jesus. Ngunit, hindi nila nakilala si Jesus dahil sa kanilang kalungkutan. Pag ang tao sobrang malungkot, walang nakikilala, walang kinikilala, kundi ang kanilang kalungkutan. At ang tawag sa karanasang ito ay kawalan ng pananampalataya. Kapag hindi mo nakikilala ang presensya ng Diyos sa iyong buhay, kawalan iyan ng pananampalataya. May 3 senyales ng isang tao ay nawawalan ng pananampalataya. 3. Tandaan nyo ito. Pag naramdaman nyo ito, tignan nyo yung sarili nyo. Nawawala ang inyong pananampalataya. Una, pagdududa. Sabihin nyo nga po, ang pananampalataya ay purong paniniwala. Kaya kapag nahaluan at nabahiran ito ng pagdududa, ang pananampalataya ay nawawala. Gaya ng mga alagad na pinagpakitaan ni Jesus nang ibinalita sa kanila na nakita ng kanilang kasamahan si Jesus. Ang mga alagad agad nagduda. Nagduda dahil nawalan ng pananampalataya. Pangalawang dahilan na nawawala ng pananampalataya ang isang tao ay dahil sa takot. Sabihin nyo nga, ano yung una? Pangalawa, ang takot ay nagpapahina sa tao. Kaya nga, nung nagpakita si Jesus sa 11, ang lagi niyang sinasabi, ang lagi niyang bati, huwag kayong matakot. Dahil kapag sila ay natakot, mawawala ang kanilang pananampalataya. At sa halip, sa takot na maniniwala. Ganyan ang tao. Kapag nasimulang matakot, nawawalan ng pananampalataya. Kapag natakot ka ng lumaban sa buhay, kapag natakot ka ng magpatuloy sa buhay, kapag natakot ka ng ipaglaban ang buhay, nawawalan ng pananampalataya. Para saan pa ang pagkabuhay ni Jesus kung ikaw ay natatakot? Para saan pa ang iyong pagsisimba kung ikaw ay natatakot? Marami sa ating ganyan. Takot. Maraming takot. Bakit? Kasi walang pananampalataya. At pangatlong dahilan na nawawala ng pananampalataya ang isang tao ay dahil sa galit. Sabihin nyo nga, pangalawa, ayan na, 'di ba? Takot. Nililito ko lang kayo para magising-gising kayo. Panguna, ayan. Pangatlo, yan. Kapag ang tao ay nagkaroon ng galit sa puso, galit sa Diyos, ang nagiging resulta ay paglayo sa Diyos. Kaya nga, ang utos ni Jesus sa mga alagad, ipangalat ang mabuting balita. Nang sa gayon
ang lahat ng galit kay Jesus magsimulang magbalik at lumapit kay Jesus. Yang galit, kawalan yan ng pananampalataya. Pag nag-away-away kayong pamilya, yung galit na yan, sisimulan yan ng paghina ng pananampalataya. Kaya yung galit, dapat inaalis. Hindi kinikimkim. Ipagdasal mo na lang. Ipagpasa Diyos mo na lang. Lalo na yung mga taong kagalit mo, ipagdasal mo. Hayaan mo ang Diyos kumilos. At kapag pinagdasal mong yung galit, mas lalo kang napapalapit sa Diyos. Mga kapatid, ang pananampalataya natin kay Jesus ay nakaugat sa paniniwala na siya ay muling nabuhay. Kaya nga, ito yung ating pananampalataya. Buhay ang Diyos. Buhay si Jesus. Araw-araw at sa habang panahon, laging andiyan ang Diyos. Kung hindi tayo naniniwalang siya'y muling nabuhay, wala tayong sinasampalatayanan. Amen? Amen.